Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano parating sa inyo ngayong new moon in Virgo sa September 3, 2024 at 9:55 a.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. So, itong reading na to, maaaring mas makaresonate dito yung mga Aquarius rising, although pwede pa rin naman mag-resonate yung mga Aquarius sun or Aquarius moon. So, new moon is about new beginnings, new opportunities, new experiences. So, this is happening in your 8th house. Okay, 8th house is kind of a complicated house for you Aquarius. But for some of you, this is related sa inyong investments. So, yung iba sa inyo, meron kayong papasuking bagong investment, bagong pagkakakitaan, especially that meron siyang opposition dito sa second house ninyo. Pwede kasing naging challenging yung inyong finances in the past. Lalo na Saturn is in Pisces, which is in your second house right now, na meron kang mga life lessons about how to handle your money, how to handle your finances, your resources, your talents, your skills. So, ngayon, maaring nag explore ka ng iba't ibang pamamaraan, no, para kumita ng pera. You are also exploring yung iyong mga talento, especially that Neptune is also here in your second house. Meron siyang positive aspects sa Pluto, which is about transformation, major change. Some of you, pwedeng nagkakaroon kayo ng awakening, like especially spiritual awakening, pagdating sa inyong pagkakakitaan. Okay? Uh, yung iba kasi meron silang career or a certain job na merong ladder na gusto nilang akyatin, no? For some of you, maaring yung iba sa inyo, meron kayong realizations about your, yung inyong, ang tawag dito, yung inyong destiny, yung inyong life's purpose. Okay, you are realizing na yung iba sa inyo, maaring something spiritual is related to your life's purpose, na maaring yun yung susubukan yung i-explore sa ngayon. Um, having the moon in your 8th house at this time, maaari ring meron kang mga parang new loans, maaaring papasok ka sa bagong contract na loan. So, pwedeng iba sa inyo, loan sa bahay, no? Loan sa assets. Let's say, bibili ka ng sasakyan, pero ilo-loan mo. Uh, Especially that your ruler, Uranus, is in Taurus right now in your 4th house. Some of you, pwede may plans kayo of, getting your own house. Pwedeng bibili ka ng lupa, bahay, tapos you might take out a loan para doon to finance that. Pwede rin kasing biglaan. So you also have to be careful rin. Lalo na kung itong decision mo na to ay yung parang biglang decision lang na hindi mo pinag-isipan. Kasi pwedeng maging challenge to sa'yo in the future kapag uh, yung parang nagpadalos-dalos ka sa decision mo na let's say, nakumbinsi ka lang basta, hindi mo pinag-isipan, the next day, nag-loan ka na sa bangko or kumuha ka na ng bahay, nag-down payment ka na, tapos hindi ka pa pala sure na doon mo gustong tumira or gusto mong kunin yung property. And then, hindi mo na mababawi yung down payment mo, 'di ba? So, it may result sa regrets na pwedeng makaapekto sa'yo na sayang naman yung pera na yon, 'di ba? Uh, Also, I think yung iba sa inyo, isa rin to sa wino-workout ninyo, yung mga utang, no? Kung meron kayong mga utang na hindi nyo pa nababayaran or nahihirapan kayo na makarecover from that utang, I think you are going to make a major decision in your life na pwedeng magbebenta ka ng napaka-importanteng gamit, bagay, ari-arian for you. Pwede ring yung iba sa inyo,
ibibenta niyo yung bahay niyo or any property para lang mabayaran yung utang. So, depende yan, 'no, sa inyong mga magiging desisyon kung practical ba siya na kapag ba binenta mo yung bahay or property mo, 'pag nabayaran mo ba yung utang mo, may matitira ba sa'yo na puwede mo pang paikutin, palaguin, na puwede mong gawing negosyo or another source of income, 'di ba? So, marami kang puwedeng i-consider in making that decision. Yung iba naman sa inyo, very specific lang 'to 'no, hindi 'to magre-resonate para sa lahat. Yung iba sa inyo puwedeng iko-consider niyo yung, anong tawag diyan, iko-consider niyo yung work or trabaho related sa mga, adult content na puwedeng pagkakitaan. Let's say mag-o-open ka ng OnlyFans 'no, na, you have to show some skin or do some things na medyo intimate sa'yo and hindi mo na iisipin yon yung act yung gagawin mo na yun but ang isipin mo na lang kung paano yun magbibigay sa'yo ng income, okay? So, hindi yun for all 'no, but some specific messages para sa inyo. Um, yung iba naman, puwedeng it's the other way around na kung dati ang inyong source of income is related dun sa pag-create ng adult contents, ngayon naman maaring nagkakaroon ka ng realization na it's not for you, na you want to change career, you want to try new things or try new sources of income, lalo na kung nakakaapekto yun sa inyo mentally, no? Na puwedeng nagkaroon ng depression in the past dahil sa industriya na kinabibilangan nyo. So ngayon, you want to make some changes. Okay? Let's see what else. You have the High Priestess. Ayan. This is about wisdom, knowledge, awakening. So I think ngayon, mas nagtitiwala ka sa decision mo, mas nagtitiwala ka sa iyong instincts, sa intuition mo, sa gut feel mo, kung which path, aling path yung tatahakin mo. I think yung iba sa inyo more on in-isolate niyo rin yung sarili niyo na if may mga tao or environment sa paligid niyo na hindi siya in alignment of your peace of mind, no? Hindi siya in alignment ng kapayapaan ng isip mo, i-let go mo sila. You may be leaving a household, no? Alis ka sa bahay niyo, lalo na kung yung environment mo sa bahay is medyo toxic. Kasi pwedeng isa rin yun sa reason kaya hindi ka nagiging mindful pagdating sa decision mo sa buhay. So, yung iba sa inyo, you want to change your belief system or yung iba sa inyo related sa spirituality, sa enlightenment ng inyong mga pinaniniwalaan. You have the Six of Swords. Six of Swords is moving on, moving to a calmer water. So, yung iba sa inyo, Aquarius, you've been through some challenges and conflicts. Itong conflicts na to, medyo mahirap sa inyo kasi mga taong malalapit po sa buhay ninyo. Let's say your parents, yung kapatid mo, mahal sa buhay mo, na the more na nagsistay ka sa kanila or you allow them to be in your life, the more na nagiging miserable yung buhay mo. So, that's why yung iba sa inyo, maaring yun, let go nyo na yun. You are going to walk away from that situation to live on your own. Mm-mm. Yeah, the Wheel of Fortune. Alam nyo, the moment na maglakas loob kayo na gawin yon, merong major shift or major change sa buhay ninyo na mag-open ng mga bagong opportunities. Oo. I have experienced that personally na let's say nung nawala yung father ko, nagbago yung buhay namin. Maybe because may mga bagay siya na hindi sang-ayon sa mga gusto naming baguhin sa buhay namin. And nung time na nawala na siya, doon kami nagkaroon ng freedom na gawin yung mga gusto naming gawin. And doon mas nagbukas ng opportunities for us. Mm-mm. So, parang ganon yung nakikita ko for you, na maaring merong tao sa buhay nyo na naglilimita sa inyong kakayanan. And now, kung kayo ay magka-cut off ng connections with them,
or for some reasons mawawala sila sa buhay ninyo, then you will have this freedom to explore and discover more about yourself. Take inspired action. So, yung iba sa inyo, meron kayong susubukan. Anything that will inspire you or parang excites you, new things in your life, take a breather. Ayan. So, parang, ano to, no? Freedom rin to for some of you. If may mga bagay na nagpapastress sa inyo, huwag niyong hayaan na kainin kayong ng buo niyan. You have to go out, release that negative energy para refreshed ulit kayo. Kasi huwag niyong hayaan na um, maapektuhan kayo ng inyong emotions or ng ang environment nyo para makapag-decision kayo ng mga bagay na hindi nyo gusto. Okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.